think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Dito, walang kasama. Dito, laging nag-iisa. District 38 na araw. Manakanakang pag-ulan ng bato. Chance ng rock showers ngayong hapon, 20%. District 39 maulap. Chance ng rock showers ngayong hapon, 10%. Piba! Piba! Papunta na dito! Ay! Ha? Ah! Chance ng rock showers ngayong hapon, in-upgrade sa 90%. Ganon? Magandang araw! Pag-uusapan po natin ang mga misteryosong land carvings na bigla na lang sumulpot sa lugar na dati kilala sa tawag na South America. May komentaryo po tayo mula sa isang researcher ng supernatural phenomenon. Ang inyong lingkod. Yuri, anong opinion mo tungkol sa mga land carvings na ito? Katulad nga ng sinabi ko sa mga iba pang programa, naniniwala ako na isa itong uri ng mensahe. Mensahe galing kanino? Kanino pa ba? Sa mga aliens. Mga aliens lang ang gagawa ng ganyan. Pero alam na natin na ang mga yun ay dahil sa mga laser ng isang man-made satellite na matagal na naka-orbit sa Earth. Ayon sa pulis, maaari pa na ito na isang hacker na na-access ang dormant na satellite. Sa ngayon, meron ng 8 million na bounty para sa nasabing hacker. Ano masasabi mo tungkol dito? Makinig kayo, yung bounty na yan ay parte lang ng isang malawakang conspiracy ng gobyerno. Sabihin na natin, laser nga lang yun, may posibilidad pa rin na mga aliens ang nagpasok ng idea na yun sa utak ng isang hacker. May tinatago na naman sa atin ng gobyerno. Ibig mo sabihin isang sikretong kulto? Oo, yan ang isa pa sa mga misteryong iniimbestigahan ko. Lumampas muna ako sa isang ito. Pakulong tsaka yung babaeng yun. Bakit may problema ba? Mukhang excited pa naman siya sa target na to. Hindi ako tipo na sunod-sunod sa babae ah. Eh di siyang pasamarin mo. Mas lalo di ako ganun tipo. Bakit ba ayaw mo akong kasama, Jet? Ikaw rin, mas madali yatang hatiin ng 8 million sa dalawa kaysa sa 3. Simula na. At ikaw naman, Spike. Hindi ko akalaing takot ka pala sa mga hackers. Boring ang mga hackers. Boring din ang habulin sila. Alam mo yung mga hackers na yan, mga walang magawa. Mga depressed na matatabang makakapalang sa labin.
Malamang yung target natin isang kutako na mabaho ang paa. I'm sure madali mo Ano yun. problema ka ata sa mga ganong klase tao ah? Ang bilis mo naman umusga. Baka nabata ka pa ganun ng mga hackers. Sinasabi mo bang nagmumukha na akong kasing tanda mo? Mahirap sabihin sa tingin ang edad ng babae. At mahirap ding sabihin sa tingin kung anong gagawin ng isang babae. Kaya dapat mag-iingat ka. Nag-iingat din ako sa ahas. Alam mo, bagay kayong dalawa. Huwag mo akong pahintayin! Hindi mo pala ako ng pasulubong galing sa Earth. Wala namang magandang makukuha dun eh. At ngayon, isang update tungkol sa hacker incident. Ayon sa aming mga sources, ang nasabing satellite ay lumang-luma na. Natatagalan po ang investigasyon dahil sa binary access code para sa satellite na ito ay nawala matagal na panahon na. Kasama po natin ngayon si Mr. Amhad. Magandang araw. Ano po bang relasyon ng planetang Earth dun sa hacker? Alam mo kasi, magmula nung mangyari ang gate accident 50 taon na nakakaraan, nagsimula na magkaroon ng moon rock showers. Napilitan lumipat ang mga tao sa ilalim ng lupa at gumawa sila ng network ng superspace computers at pinag-orbit sa Earth. Ito ang taging contact ng Earth people dito sa ating mga naninirahan sa kalawakan. Alam ko na. At ang mga computer na yon ang naging panayan ng mga hackers hanggang sa mahasa sila at tuluyang gumaling. Radical Edward! Pulis to! Magpakita! Oo? Anong? Wala naman nakasakay dyan ah! Game over! Okay. Nandito yung satellite ng una tong hinak. At dito naman natin siya pwedeng i-access. Ang gagawin ko, iti-check ko lahat ng transmitters para malaman kung may contact sila sa isa't isa. Magtatanong-tanong ako kung sino mga prominenteng hackers dyan. Target na yun ng Bebop, hacker na may gawa ng land carvings! Yahoo! Satellite na lumang-luma na! Access code po! Akin na! Okay, simulan natin sa lahat ng transmitters na naka-online ngayon. CMI ang tinutukoy mo! Malaki isang tao, siguro mga 7-footer. Sabi nila dati raw professional basketball player yun eh. Oo naman, kilala ko si Ed. Si Radical Edward. Balita ko, upuntang ng ganda ng hacker na yan ah. Nagkamali sila! Ang hacker na yan isang bata! 3 taong gulang! Na mahilig sa mga practical jokes! Ang sabi sa akin, yung Edward na yan ay isang drag queen. Nagpa-opera siya at ngayon ay babae-babae na. Hacker bang hinahanap mo? Si Ed, isa siyang alien. Yan ang sinasabi ng lahat dito. Hoy, Manong! Ah, Bili naman po kayo ng isa. Tinulungan ko po naman kayo eh. ano ba? Di nyo alam? Piyoko to! Sikat na sikat dito sa Earth!
Satellite na mahilig mag-drawing. Nasaan ka na? Kailangan ko ng coordinates! Ha? Ano to? Hindi nakakonect sa Earth ang mga satellites. Nakakonect lang sila sa isa't isa. Kung ganun, walang nag-hack dun sa satellite. Dito, walang kasama. Dito, laging nag-iisa. Ha? Boses? Si Ed lang bang nakakarinig? Sino ka? Ha? Ano? Anong sinabi mo? Sino ka? Dito, palagi nag-iisa. Ako si Edward! Isang hacker mula sa Earth! Earth, Oy! Ikaw naman! Anong pangalan mo, ha? ako ang Central Processing Unit ng D-135 Artificial Satellite. Nick, ang haba naman nun! Wala ka bang nickname? Kung wala pa, si Ed ang magbibigay sa'yo! Ano kaya? Ano kaya? Alam na ni Ed! Dahil isa kang computer, MPO ang ipapangalan ko sa'yo! MPO sa tingin ni Ed, bagay yun sa'yo! Huh? Ang buong pangalan ko ay Edward Wong Hao Pepeluti Brusky the Fourth! Ed ang nickname ko! Kinagagaya kita makilala! Oh, ito pa sa lubo sa'yo. Nakakain ba to? Ewan ko, ang weird ng taga-Earth? Maaaring tama ka. Pero nakakuha naman ako ng impormasyon sa kanila. Ang sabi nila, ang hinahanap daw nating target ay isang nagngangalang Radical Edward. Ang problema, wala tayong profile ng taong to. Huh? Parang meron nata. Mukhang nagustuhan niya ay na. Ano ba kasi talaga yun? Itong profile niya. Isa siyang 7-footer na ex-basketball player. Magandang yung duguro. Drag queen na alien. Ow! Bakit pa naisip ang mag-drawing sa Earth? Matagal na panahon na. Bago pa man nangyari ang gate accident, ang Earth ay isang magandang planeta at maraming tao ang namumuhay sa mga bundok, lambak, ilog at dagat nito. Dati maraming mga ancient carvings na tulad nito. Lagi ko sila tinitingnan at iniisip ko kung anong ibig sabihin nila na para bang naiiba sa bawat tingin ko. Ginaya ko ang mga drawing para maalala ko ang panahon. Naiintindihan na ni Ed. Dati pala mas marami pang drawing. Namimiss pa sila kaya mo ginawa yun? Oo, nagaya ko sila ng 2% margin of error. Ang galing pala ni MP mag-drawing. Teka, pwede din ba mag-drawing si Ed? MPO! Ano nangyari? Pasensya na. Hinaharangan ng mga pulis ang signal ko. Ha? Hoy! MPO! Sandali! Tingnan mo nga naman, naka 1 point na ang mga pulis. Kailang yata tayo humahanap sa Edward na yun. Hello? Nahanap ko na ang target nyo? Teka, ano to? Huh? Bebop! Alam niyo ba na walang nang-hack sa satellite? Ayon sa data, walang breaking na naganap. Kailan ba tayo nagkaroon ng interactive channel? Hindi pa. Isa tong hack job na ginagawa na real time. Sino ang batang yan? Ipapadala ko na sa inyo ang data ni MPU ngayon. Teka sandali, ano yung MPU? Isang kaibigan ni Ed. Kung ganun, Ruth, alam mo ba kung sino si Ed? Kasi si Edward ay si Edward. Ha? Hindi na ako natutuwa. Ano nangyari doon sa satellite? Teka, pwede pa naman sigurong sabihin. Pero mahihingi lang akong pabor bilang kapalit. Pabor? Oh, sige. Pag-usapan natin yan mamaya. Ngayon sabihin mo kung ano nangyayari. Alam ko na, yung CPU ng lumang satellite, nagdodrawing mag-isa. Walang kumokontrol. Seryoso? Ang weird. At hindi lang yan, isa tong weather satellite, kaya walang nagsususpensya na itong salarin. Ibig sabihin, yung satellite na yan ang target natin? Dahil yung mga access code ni MPU ay di na pwedeng gamitin. Kailangan pumunta kayo mismo sa satellite. Tapos ano gagawin namin? Kailangan niyo sirain yung transmitter na ginagamit niya para makipag-usap sa ibang satellite. Tapos, gumawa kayo ng direct link para ma-download sa MPU. Ang simple, hindi ba? Tsaka, di pala kayo pwedeng gumamit ng computer sa paglipad o paggamit ng weapons. Ano? Mano-mano lang dapat? Oo! Kasi kapag na-detect kayo ni MPU, titirahin kayo ng mga lasers ng lahat ng attack satellites na nakalink sa kanya. Mahirapan ba kayong gawin yon? Mahirap, syempre hindi no. Imposible, oo.
Para ka magbe-baseball na wala kang bat. Oh, saan ka pupunta? Ito ang mas gusto kong gawin. Tara na! Teka muna. Bakit ang dami mong alam tungkol sa amin? Maraming alam si Edward! Nang isang linggo, natakasan kayo ni Adris isang target na may bounty na 1.5 billion. Tapos sa Floatel naman, naunahan kayo ng mga pulis na mahuli yung target nyo. Tama ka. Kung ganun, ikaw ba talaga yung hacker ni si Radical Edward? Oh, nabalitaan mo na ba? I-connect mo yung D7 sa number 2. Sa ganun, magagamit yung main cannon na walang computer. May tiwala ako sa'yo. Hanggat maaari, huwag mong gagamitin ng mga missiles. Ilawaran ko pa mga yan. Approve. 1200 to target. Patayin mo na ngayon ang mga computer controls. Isang pagkakataon lang ang meron ka. Isa lang ang kailangan ko. At meron kang data para patunayan yon? Na satellite ang target at hindi isang hacker? Kung hindi, wala tayong makukuha reward. Oh, kaya-kaya rin yun! Ngayon, pwede ko na bang sabihin ang pabor ko? Pag pumayag ka, ibibigay ko sa'yo parte ko. Hay! Ang bait-bait mo namang bata! Nakikita ko na. Hindi na ako nag-iisa. Kumusta? Natamaan mo ba? Hindi, sumabilay! May umarang na-attack satellite sa laser ko! Wala tayong magagawa kundi pasabugin lahat ng satellite! Ang dami kaya anon! Kung hindi, tayo pasasabugin nila! Sumukon mo mga missiles! Pagmumurahin talaga walang kwenta! Sabi na nga ba, imposible ito eh! Huh? Shit! Lumapit kayo ng 20 meters kay MPU! Di kayo patatamaan ng attack satellites pag ganun kalapit! Pagkatapos, Gamitin yung si Faye para nituin sila! Bakit ako? salamat, Tay! Ano ba, Spike? Bilisan mo naman! Ayos, Ed, ikaw naman! MPU! 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 Kamusta, Ed? Nakita mali tayo. MPU! May bounty para huliin ka! Bounty? Oo, pero kung magpapakopya ka, pwede yung kopyang ipapahuli natin para maligtas ka! Ligtas. Saka nalulungkot ka dyan pag mag-isa. Pag pumayag ka, i-download kita. Makakasama muna kami para maging mga kaibigan mo. Kaibigan? Oo, hindi nakakatakot dito. At ngayon, meron tayong kakaibang pagkatapos para sa isang kakaibang kaso. Nahuli na rin ang kriminal. Lumalabas na isa tong spy satellite na disguise bilang isang weather satellite. Nilaunch ito bago mangyari ang gate catastrophe. Ayon sa mga archives ng panahong yon, ito ay nakaprogram na self-activate kapag walang command sa nanggagaling sa Earth. Malamang gumawa lang ang mga pulis ng dahilan para manghuli ng mga hackers. Pero hindi ko pa rin maintindihan ay kung bakit nag-drawing ng satellite na yun sa Earth. Ang labo, wala akong maisip na dahilan. Simple lang. Nalungkot siya kaya nag-drawing siya ng mga kaibigan. Yahoo! Bebop! Hoy! Nandito ako! Bilisan nyo! Nangako kayo sa akin! Nangako kayo! Ano ba? Bilisan na natin! May
Dahil ulit-ulit yung bata tungkol sa pangako. Maraming pangako naman na napapako. Kaya ano ba? Ano pa hinihintay mo? Mag-list off ka na! Hindi sila babalik. Iiwan nila si En. Bakit tayo bumabalik? Ano nangyayari? Ano ba kasi pinangako mo dun sa baget? Pinangakuha niyo si Ed na si Ed ay magiging miyembro na ng Bebop! Hi, amigo! Kamusta na mga bounty hunters? Oras na naman para sa paborito niyong big shot! At ang hot news para sa araw na to, namalitaan niyo naman siguro yung tungkol sa satellite na mahilig ng drawing. Oo naman! Malaki ang bounty para sa satellite na yon! Kanina lang naglabas ang Earth Police na official report. Anong sabi? Ang sabi dito, ang salitang bounty ay maaari lang gamitin kung tao o iba pang life forms ang target. Sa ngayon, nagkaroon ng kontrobersiya kung ang isang computer program ay maituturing ng life form o hindi. Kung titingnan sa viewpoint ng biological logistics. Tama na, Hoy! Hindi na kita maintindihan! Sa madaling salita, hindi sila magbabayad ng bounty para sa satellite. Ganun ba? Kung sino man ang nakahuli, nakikiramay ako! Siguro naman, Jet, nasabi ko na sa'yo na meron akong 3 bagay na kinaiinisan. Talaga? Mga bata, hayop, at mga babaeng may attitude. Kaya sabihin mo nga sa akin, bakit para tinulekta ata natin ang 3 mong sasakyan na to? Paborito ni Ed ang piyoko! At katulad ng dati, wala na naman tayong bounty. Babae ka pala? Sabi naman siya, walang magandang makukuha sa Earth, di ba? No regrets about the woman who ran away, but a small thorn still pricks the heart, letting one flow along with time itself, living all alone from that day to this. But to the sounds of waves that come and go, the migrating birds find their hearts drawn. Next episode, Ganymede Elegy. Jet Black will sing it up with soul.